Para po sa ating next interview, mga boss, for sure, nakita niyo sa social media na medyo naging mainit ang issue regarding sa Uber. Kaya naman, pag-uusapan natin yan ngayon na live, kasama ang spokesperson ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Walang iba, kundi si Attorney Mary Ann Salada. Good morning, ma'am. Good morning, Jules. Good morning sa mga viewers natin. Welcome back. Okay, ma'am. So, let's go straight to the point. Para po sa kalaman ng lahat ng mga boss natin, ano po ba itong Uber? Itong Uber, ito yung isang kumpanya na gumagamit ng application para mag-connect ng passengers sa mga transport providers. Okay. Yung operations nila is that gumagamit sila dati ng mga sasakyan walang franchise. Walang franchise. Oo. Yun po yung malinaw doon. Oo. At yun yung isang bagay na tinutulan ng LTFRB before. Pero dahil sa nakita na nakakatulong, convenient, maganda yung kanilang serbisyo, so gumawa ng paraan ng LTFRB kung paano makakatulong itong mga makabagong teknolohiya na to sa pagbibigay ng convenience and comfort sa ating mga pasahero. So dahil dito, naglabas ng Memorandum Circular ang LTFRB. Ito ay alinsunod sa Department Order na inisyu ng Department of Transportation and Communications. Itong Memorandum Circular na ito, ina-accredit po natin, binibigyan natin ng pagkakataon na ma-accredit ang mga transport network companies. Ito Uber and GrabCar. Ilan lang po sila sa mga services po? Yes. We do not preclude na siguro in the future baka merong kumpanya sumulpot ng mas maganda. At least ito yung kanilang regulatory framework. Okay. Ito yung regulatory framework by which sila ay mag-govern ng magiging legal sila, mag-govern sila ng gobyerno at makakapag-comply sila sa batas. So basically, ma'am, very innovative itong new policy ng LTFRB. Yes. So ditong policy na to, in-accept ng LTFRB at ng DOTC yung innovation. So we made the innovation acceptable so that it can work for the people. Ma'am, maraming mga netizens na medyo uminit yung ulo. Siguro po para mas maintindihan nila, ano ba yung ulin ng LTFRB kaya ginagawa nila to? Okay. Ang regulatory, ang LTFRB ay isang Franchising and Regulatory Board. Ayon sa ating batas, lahat ng mga sasakyan na nagbibigay ng serbisyo ng transportasyon sa mga pasahero na may bayad ay kailangan kumuha ng prangkisa at kailangang ma-regulate. So, ibig sabihin yan, lahat ng nagbibigay ng transportation services sa kapwa na may bayad ay kailangang regulated. Yan po ay nakasaad sa ating batas. So, yun po yung punto de vista ng LTFRB. Dahil itong Uber at iba pang GrabCar, ito ay nagbibigay ng transportation services sa ating mga kababayan na may bayad. Kailangan, katulad din ng ibang mga denomination, regulated din po siya sa klaw ng batas. Kasi even tricycles, di ba? May franchise sila. Gusto po nating ipaunawa na kahit na yung mga tricycle na nakikita natin sa daan, sila po ay kumukuha ng prangkisa. Yun nga lang hindi sa amin kasi wala na kami kapangyarihan doon. Kumukuha sila ng prangkisa mula sa local government units. Kung kailangan nilang magkaroon ng business permits, mga kung ano-ano pa pong permits. Lahat po tayong mga mamamayan, kung gusto nating magnegosyo, kailangan po natin kumuha ng kaungkulang permit. So that is why minarapat po ng LTFRB na masaklaw po ang lahat ng mga interested parties sa ilalim ng batas. So, what I'm trying to say is, sa pamamagitan ng Memorandum Circular na to, amin tupad yung batas sa pamamagitan ng pagsakop sa kanila sa regulatory framework, hindi dahil gusto lang namin. Ito ay dahil yung batas mismo ang nagsasabi na kailangang masakop siya
sa regulatory framework ng LTFRB. Ayan, at least malinaw na sa ating mga boss mandato talaga ng LTFRB at syempre, kailangan na mag-register talaga sila kasi basically, no one's above the law. Yes. Hindi ma-exempt ang Uber or any other businesses dyan. Okay, so ma'am, aside from that, lumabas naman itong premium taxi. So ano naman itong premium taxi para sa kaalaman ng lahat? Okay. Itong premium taxi, sa kasalukuyan, nagko-conduct pa kami ng consultation meetings. Pero definitely, we're going to issue franchises for premium taxi. Itong premium ito po ay mga high-end taxi na nag-i-exist sa iba't ibang mga bansa na mas asensado kaysa sa Pilipinas. Okay. So, parte ng modernization project ng LTFRB, pati na rin ng DOTC, ay i-provide sa ating mga kababayan yung pagkakataong ma-enjoy yung mga dekalidad, high-class na serbisyo na dati ay makikita lang natin sa ibang bansa. Ngayon, dadalhin natin yun dito sa Pilipinas. Kung merong mga taong kayang mamuhunan at magnegosyo ng ganitong mga klaseng serbisyo, why not? We accepted Uber, we accepted transport network companies. Why, wala kaming rason na nakikita kung bakit hindi natin i-accept itong mga conveniences na nakikita natin sa ibang bansa, idalhin na po sa Pilipinas. So, ito po yung isa na dito, yung premium taxi. Yes, handled by LTFRB to, ma'am? Ito ay regulated by the LTFRB. Lilinawin po natin, hindi po to owned by LTFRB, kagaya ng kumakalat sa social media. Ito po ay regulated by the LTFRB, kagaya ng iba't ibang mga denomination na regulated na LTFRB. Kasama na dyan ng Uber, GrabCar, mga buses, mga jeep. So, it is not owned and operated by LTFRB. It is regulated by the LTFRB. Regulated lang. Kasi naman yung primary mandate ng LTFRB. Yes. So ma'am, as we end, please do send a message to everyone para siyempre maging malinaw sa lahat ng mga boss natin yung mga recent developments sa LTFRB. Go ahead. Kami po sa LTFRB, we are regulatory board. Kami po ay patuloy po namin pinag-iibayo na mapataas, sa abot na aming makakaya, mapataas yung serbisyo sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay opportunities, pag-provide ng mas malaking option. So, sa aming punto de vista ho, mas makakapagbigay kami ng serbisyo sa ating mga kababayan pag binigyan namin sila ng mas maraming pagpipilian. At ito po ay sinisikap ng aming ahensya, kaya po meron po tayong mga bagong innovations po ngayon. Okay, ma'am, maraming salamat po sa lahat ng paglilinaw. Muli nakasama natin mga boss, ang spokesperson ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, walang iba kundi si Attorney Mary Ann Salada. Thank you so much, ma'am.